tanghaling tapat. Tirik na tirik ang sikat ng araw. Maihinuha mo pa sa paligid ang singaw ng init na parabang umaakyat sa iyong katawan. Katatapos lang ng pananghalian at ang sarap sanang magpahinga, ngunit kailangan naming umalis para tumungo sa Tabugan. Subalit, kakaiba ang lakad na ito. Anong kakaiba? Dadaan kasi kami sa isang mas adventurous na lugar at mukhang lakad langoy ang aming gagawin ngayon. Okay pa rin naman ang unang 15 minutes ng aming lakaran dahil medyo patag-patag pa. Nadadampian pa rin naman kami kahit papano ng ihip ng hangin. Sa lakaran po namin ngayon binabagtas yung medyo masukal-sukal na bahagi ng trek po namin. Maya-maya pa, kailangan na naming akyatin ng isang bundok na talaga namang magpapapawis at magpapalakas ng tibok ng puso mo. Pero hindi ng pagmamahal niya sa'yo. Matarik dito sa Kalikip, sir. Pagod na pagod kami. Kung hindi ka sanay maglakad, siguradong tanging ang paghinga mo lang ang maririnig mo. Magiginhawaan ka naman kapag narating mo na ang tuktok. Pagbaba mo, nag-aabang sa'yo ang malakristal na tubig ng ilog. Nanaisin mong lumangoy na lang, pero syempre, mas mainam pa rin na maglakad. Halos kalahati ng aming lakad ay nasa tubigan, at malalalim naman talaga ang ilang bahagi ng adventure na ito. Para sa akin, ito ang isa sa pinaka-challenging na trek na sinamahan ko. Dito mo mapagtatanto kung gaano kalawak ang ating mundo at kung anong magagawa mo para mapabuti ang kalagayan nito kahit papano. Ang sinasabi nilang Los Baños. Pagkatapos nga ng 3 oras, nakarating din kami sa Tabugan. Ang Tabugan ay binubuo ng kulang-kulang 40 bahay at mahigit 100 residente. Kasama pa rin ang isa na namang komunidad ng mga Agta. Punong-puno ang Tabugan ng maraming alaala at panibagong karanasan na naman na makasama ang LGU Bagao sa lugar na ito sa ngayon. Mapagmamasdan mo naman talaga ang ganda ng maliit na komunidad na ito kasama na ang mga mapagpatuloy na mga mamamayan. Maaaninag sa mga mata nila ang saya na para bang matagal nang walang dumadalo sa kanila para magbigay ng serbisyo publiko. Punong-puno pa rin ng kulitan at tawanan ng samahan. Napakapayak pa rin ng kanilang paraan ng pamumuhay dito. Pinagpala sila ng likas yaman gaya ng mga sariwang isda, mga gulay, prutas at napakarami pang iba. Wala ka ring maipipintas sa kanilang tanawin dahil tiyak na wala kang makikitang tulad nito sa gitna ng modernisadong lugar. Ang kabusmusan ng mga bata ang magtuturo sa iyo ng kapakumbabaan, pagkakontento at pagiging masaya kahit sa maliliit na mga bagay lamang. Hindi mga material na mga bagay ang magbibigay kaligayahan sa mga tao, kundi ang pangmalas at disposition mo sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Siyempre pa, kailangan muli naming ibigay sa kanila ang paglilingkod publiko na para sa kanila. Pagkatapos ng Tabugan, susuungin naman namin ngayon ang 2 pang mas maliit na komunidad ng Barangay Santa Margarita at ito ang mga sityo ng Kawayan at Linawan. Abangan kami sa next episode.